Ito ay isang tila baga tipikal na araw sa mga mamamayan. Noong January 15, 2022 hanggang ang Hangatonga-Hangahahapay volcano ay sumabog na nag-unleash sa maladilubyong chain of events na nangyari sa buong mundo. At ito ang gumimbal sa buong mundo. Nagresulta ng napakalaking mga tsunami na nag-travel around the globe na nagbigay ng isang napakatinding distraction sa maraming tao sa buong mundo. At rinig na rinig ang napakalakas na sonic boom ng hindi lamang isa kundi maraming beses ng mga tao sa buong mundo. Ngunit ito lamang ay umpisa at habang nagkakaroon ng pagsabog ay nag-epekto ang bulkan na ito ng isang napakalaking water vapor na pwedeng pumuno ng 58,000 na Olympic-sized swimming pools. Ngayon, pagkatapos ng isang taon, ang mga scientifico ay nadiskubre ang isang sobrang nakagigimbal na katotohanan patungkol sa bulkan na ito. Ang tanong ay, ano ang mga consequences na pwedeng itulot ang bulkan na ito? Maapektuhan kaya ang buong planeta? Ang mga kasagutan ay inyong mapapakinggan sa content na ito. Kaya naman panoorin natin hanggang sa huli upang malaman natin at may handa natin ang mga sarili natin sa posibilidad ng pagputok ng pinakamalaki na bulkan sa buong mundo. Ang ilalim ng karagatan ay binabalot ng napakaraming mga misteryo. Ngunit noong December 2021, isang submarine volcano na pinakamalaki sa mundo na tinatawag na Hangatonga-Hangahahapay ay nakita ang presensya nito nung ito ay sumabog na nagbigay ng climactic catastrophe noong January 2022 na gumimbal sa buong mundo. Ito ang pinakamalaki na pagsabog mula nung sumabog ang Mount Krakatoa na isa rin sa mga pinakamalaking volcano sa buong mundo. Ito ay nangyari noong 1883. Ang pagputok ng Krakatoa ay nagdulot ng malalaking mga tsunami na kumitil sa maraming tao sa buong mundo na umabot ang tsunami ng 15 meters. At ang pagputok, mga kaibigan, ng Hangatonga-Hangahahapay ay nagdulot din ng napakalaking tsunami sa buong mundo noong taong 2022. Ang ashfall ay umabot ng 5 square kilometers ang kanyang radius at ang epekto ng pagsabog ng Hangatonga ay umabot ng 6,000 miles na naapektuhan ang isa sa mga pinakamalayong state ng United States of America, ang Alaska. At umabot ang malaking mga waves ng tsunami hanggang sa Russia at United States of America. Ganon din ang bansang Chile. At hindi lamang iyan, ang epekto ng pagsabog ng ash na may tubig ay umabot ng mahigit 57 kilometers sa atmosphere. Ito ang pinakamataas sa history na nangyari noong January 2022. Ito pa ang sabi ng Mathematical, Physical and Life Sciences Research. Tonga volcano had highest plumb ever recorded from a volcano. Isa sa mga sobrang naapektuhan pagkatapos ng eruption ng Hangatonga ay ang communication. Nawalan ng matinding signal ang malaking parte ng mundo nung sumabog ang Hangatonga, lalong higit sa Tonga. Makikita sa isla ng Tonga na napakalaki ng damage ng bulkan na ito sa kanilang bansa. Kaya naman nag-declare ng state of emergency ang presidente ng Tonga noong January 18, 2022 at siya ay humiling ng international assistance mula sa United States of America at sa mga mayayaman ng mga bansa. Ang aftermath, mga kaibigan, ng Hangatonga sa bansang Tonga ay 3,000 na mga tao ang naapektuhan. At alam nyo ba, mga kaibigan, ang pagsabog ng Hangatonga noong January 22 ay nagdulot ito ng mahigit 25,000 na lightning events sa buong mundo sa loob lamang ng 5 minutes. At sa loob ng 6 hours, 400,000 na lightning events ang naging epekto ng pagsabog ng Hangatonga, na halos ang lahat ng kidlat sa buong mundo ay na-concentrate dahil sa pagputok ng Hangatonga. Ito rin ay banggit ng isang scientifico na si Robert Holsworth. Siya ay expert sa mga kidlat na nangyayari sa buong mundo. At tunay nga nakakamangha daw ang pagputok ng Hangatonga noong January 2022. Ngunit ang nakakamangha dahil binabanggit ng mga scientifico dahil hindi lamang ito ang lakas ng Mount Hangatonga, dahil nakikita nila na ang Mount Hangatonga ay malapit ng sumabog sa pinakamalakas nito na pwedeng makaapekto sa buong mundo ng pinakamalakas na tsunami mula Asia, Europa, Amerika at Australia.
Ibig sabihin, maapektuhan ang buong mundo kapag sumabog ng matindi ang Mount Hongatonga. Kaya naman kung ating mapapansin, mga kaibigan, hindi na basta-basta ang ating mundo. Hindi na ito ligtas na tirahan ng tao. Dahil habang tumatagal, ang mga sayentipiko na hindi naniniwala sa Diyos ay unti-unti na silang nagiging Kristiyano dahil na rin sa kanilang mga bagong natutuklasan. At isa na rito ang nakakatakot na dilubyo ng Mount Hongatonga. Kaya naman mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay magseryoso sa ating pananampalataya sa Kanya dahil wala na tayong oras at nais niya na ang lahat ng ating oras ay ituon natin sa ating Panginoong Diyos. Mateo 11 verse 28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tunay nga mga kaibigan, kung ating titignan ang mga nangyayari sa ating mundo ay nagbibigay sa atin ito ng matinding stress. Ngunit kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Hesus, bibigyan niya tayo ng kapahingahan dahil siya na ang bahala at siya na ang mamumroblema sa ating hinaharap. At ang pangako niya ay hindi niya tayo kailanmay pababayaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, humihiling kami na kami po ay gabayan po ninyo at nawa ay iligtas kami sa anumang klase ng sakuna at sa anumang klase, Panginoon, ng stress ng buhay na ito. Tulungan kami na ituon namin ang aming mga mata sa aming Panginoong Hesus at ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap ay hindi kami mababahala sapagkat kayo ang gagabay sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.